Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Food trip tayo sa tinuturing na Land of Sweet Surprises, ang probinsya ng Negros Occidental. Idinaos kasi rito nitong weekend ang kauna-unahang cake picnic sa Visayas. Sa picnic na to, mas lalo daw tumamis sa mga ngiti ng taga City of Smiles o mga taga Bacolod City, Negros Occidental. Paano ba naman? Daan-daang mga cake na may iba't ibang flavor at disenyo ang kanilang pinagsaluhan. Gawa ng 300 bakers mula sa iba't ibang panig ng probinsya. Ito ang nauuso ngayong cake picnic. Ang event, inorganisa ng grupo ng mga baker na sina Joy, Pia at Grace. Inspired daw ito nang napanood nilang cake picnic na dinao sa Amerika. Sabi namin, why not i-try rin namin dito para po mag-gather ang mga home bakers as well as ma-showcase po nila ang kanilang mga talents sa pag-bake. Simple lang daw ang rules sa kanilang cake picnic. No cake, no entry. Regardless kung anong laki, basta minimum of 8 inches. Pagpasok nila, ilalagay nila yung cake. Parang buffet siya. Kabilang sa mga lumahok, sila Divine at Kim. Sobrang tagal ko po siyang pinag-isipan. Nag-check ako online. I came up with a simple floral cake po. I have to make mga cute na mga farm animals po kasi it was bantog. I am so happy. Nag-chat agad ako kay Miss Joy para sumali. At sa sobrang dami daw ng cake sa event, ang mga kalahok pinayagan pang mag-sharon o mag-take out. Lahat ng mga attendees, nag-i-enjoy po talaga. Ang fulfilling po mag-plan ng ganong event. Kasi makikita mo talaga na yung smiles ng mga attendees. Alam niyo ba ng salitang cake galing sa Old Norse word na kaka? Ibig sabihin, flatbread. Ang mga cake kasi nung araw ay flat, may tutulan sa mga biskwit at cookies natin ngayon. Ang cake naman nagawa ng mga ancient Egyptians. Hinaluan nila ng yeast, kaya ito'y naging light at fluffy. May honey din ito, kaya ito'y matamis. Sumikat naman ang cake ng Middle Ages dahil sa asukal. Pero dahil sa napakamahal nito, ang mga mayayaman lang ang nakaka-afford nito noon. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang klaseng cake nang matitikman. Kaya ng isang ito na record-breaking. Ang cake na to ang tinuturing na longest cake sa buong mundo ng Guinness World Records. Ang naturang cake na may habang 5,300 meters gawa ng Bakers Association, Kerala ng India. Sa kabila ng haba nito, naubos ito sa loob lamang ng 10 minuto. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim! Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa pag-asang masalba ang kumukonting bilang ng ating pambansang ibon, ang Philippine Eagle. Dalawa sa mga ito ang nire-introduce o pinakawalan sa kagubatan ng Leyte. Kilalanin natin ang mga ibong ito. Ang mayayabong at lunti ang kagubatan ng probinsya ng Leyte ang siya na ngayon tahanan ng dalawang Philippine Eagle na ito na pinakawalan kamakailan ng PEF o Philippine Eagle Foundation. Ang kanilang pag-release ng dalawang agila, bahagi ng kanilang Philippine Eagle Species Reintroduction Program. Itong reintroduction program in Leyte ay isang importanteng component ng overall conservation program. Kasawiang palad na ubos na ang Philippine Eagles natin sa isla ng Leyte. Naiiwasan ng sila mabaril at ma-trap sa Mindanao at makaka-establish tayo ng self-sustaining population. Ang unang pinakawalan, si Kalatungan 1, isang lalaking agila. Taong 2024 nang ma-rescue ang nuwi nanghihinang agila sa Bukidnon. Meron kasi itong tama ng bala. Nalagaan sa Philippine Eagle Center, binigyan siya ng mga vitamina, ibinalik yung kakayahan niya lumipad, ready na. Makalipas sa mahigit isang oras, ang kapareha naman ni Kalatungan 1 na si Lyra Sinabadan ang pinakawalan. 2023 naman nang siya ma-rescue sa mga tangkulan sa Bukidnon. Ayon sa PEF, sina Kalatungan 1 at Sinabadan may mga GPS at VHF transmitters. Nang sa gayon ay patuloy pa rin silang mamonitor sa kanilang bagong tahanan. Ito pong paglagay sabay na radio transmitter wala doon sa unang release natin. At ang importansya nito, anytime gusto nating hanapin ang mga ibon, pwede natin sila makita. May isa pang Philippine Eagle ang papakawala ng PEF sa kagubatan ng Leyte. Sino ang agilang ito? Kuya Kim, ano na? Ito si Lakpue, ang pangatlong Philippine Eagle na papakawala ng PEF sa kagubatan ng Leyte. Isa siyang 20-year-old na agila.
Siya raw ang magiging replacement o kapalit ni Uswag, ang agilang bumagsak at binawian ng buhay sa Cebu noong 2024. Makakapareha ni Lakpue ang agilang si Carlito na pinakawalan sa bayan ng Burawen noong 2024. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Mahirap daw sumakses kahit na mag-step by the step ka sa pag-akyat sa isang hagdan sa Cagayan de Oro City. Ang steps kasi nito napaka-steep o pagkatarik-tarik. Bakit kaya pa-hiking o rock climbing na ang naturang hagdanan? Wala ko ronong sa katuktok. Ang hagdang ito, nilaro o pinagdiskitahan ng mga netizen online. Napakatarik kasi ng disenyo nito. Grabe katuktok hagdan. Una nila, delikado raw ito. Hindi pwede sa mga may amats o mahina ang buto-buto. Hulog mo na niya. Stairway to Heaven yan, Lods. Di nyo alam bakit ganyan style niyan. May explanation yan. Di nyo dapat pinagtatawanan. Ang viral hagdan matatagpuan sa dike ng Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Na-curious kami na may ganito palang hagdan dito kasi yung sa amin kasi sir is napaka-formal yung pagkagawa tsaka hindi po delikado. Halos sumakit daw ang tuhod ni Ariel nang inakyat baba niya ito. Grabe katuktok oh. Sir, yung pag-akyat ko sir is dandan lang ko na pagpakyat. Halos kasi umabot sa tuhod yung hagdan. Isa lang kasi yung hawakan sir eh. Kaya panawagan nila. Baka po pwedeng maayos yung hagdan na hindi delikado sa mga tao or sa for emergency. Ano naman kaya ang masasabi dito ng kinaukulan? Kuya Kim, ano na? Sumangguni ang aming team sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 10. Ayon sa kanilang pamunuan, hindi raw pampubliko ang napagdiskitahang hagdanan. Para lang daw ito sa personnel nila na nagmamonitor sa dike. Hindi po siya mali for the reason that hindi po siya designed sa community settlers para lang po siya sa monitoring ng maintenance personnel po ng DPWH. Hindi rin daw pwede palawakin ang hagdanan para hindi makaapekto o makaabala sa kalsada. Na possible po ba na lagyan ng signage? Possible naman po para rin po yun sa safety po ng mga bata. Doon sa nag-viral is may railings pa. So baka naman talagang aakyat din po talaga nila yung hagdanan. Kamusta naman kaya ang ating mga buto-buto? Kung ang pinakamahabang hagdan sa buong mundo naman ang ating aakyatin. Ang record holder para sa pinakamahabang hagdan sa buong mundo, hawak ng Nissan Van Funicular Railway na matatagpuan sa Switzerland. Sa taas nitong 1,669 meters, meron lang naman itong 11,674 steps. Mga empleyado lamang ang madalas na gumagamit nito, pero taon-taon may ginaganap ditong public run. Kung sasali man ako rito, tiyak, hingal is real. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang nature trip ng isang dalaga mula Bicol na uwi sa disgrasya. Namali kasi siya ng bagsak habang nag-cliff jumping. Feeling adventurous ang grupo ni na Jazz. Nagmamasyal kamakailan sa Jobillar Underground River sa Albay. Nagkayayaan pa sila mag-cliff dive. Pero nang tatalo na sana, si Jazz nadulas. Rason para mamali siya ng bagsak sa tubig. Sa halip ng mga paa, ang una raw tumama sa tubig ang kanyang hita at dibdib. Si Jazz maswerte hindi nabalian ng buto. Pero nagtamo siya ng galos sa tiyan at dibdib at mga pasa sa hita at tagiliran. Ang cliff dive, isang extreme sport o activity kung saan tumatalon ng isang tao mula sa mataas na bangin papunta sa tubig. Pwedeng sa dagat, lawa, o ilog. Exciting man ito gawin. Hindi ito pwedeng gawin ng walang sapat na karanasan o pagsasanay. Kaya sa mga nagbabalak na susubukan ito ngayong bakasyon, tandaan ang mga paalalang ito. Stand still talaga sa edge ng cliff and then pag talon mo, make sure na paa yung mauuna. Hindi siya ready and then nadulas siya and then I think yung kasama niya na babae rin sa gilid, parang binigyan siya ng pressure proper way. Close talaga to. Don't open your arms pag nasa mid-air. It's gonna cause injury dito sa impact ng water. Ang cliff diving para lamang talaga sa mga malalakas sa loob.
gaya ng lalaking ito na nakasungkit ng isang world record. Ang Guinness record holder para sa highest cliff jump nasungkit ni Lasso Scholar. Taong 2015 na mag-cliff jump siya mula sa Cascata del Salto sa Magia, Switzerland. Ang taas nito nakakalulang 58.5 meters. Paalala lang po, si Lasso Scholar lang ay isang professional canyoner at cliff jumper. Huwag basta-basta gagayahin ang kanyang ginagawa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras, 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 oras. Sa mga nagdaang buwan, napapadalas daw ang mga sighting ng mga dugong sa Sarangani Bay. Madalas mag-isa ang mga ito, pero kamakailan, nasulyapan daw na dugong may kasama. Kuya Kim, ano na? Sa drone footage na pinost ng DNR Soxargen, makikita ang dugong na ito na palangoy-langoy sa katubigan ng Sarangani Bay. Kasama nito lumangoy ang kanyang calf o supling. Ang sighting na ito na mag-inang dugong nagbigay ng pag-asa sa maraming marine conservation advocates. Ang mother calf sighting kasi, indikasyon ng Sarangani Bay isang ligtas at nurturing na habitat para sa mga dugong. Ang mga dugong o dugong-dugon vulnerable na ayon sa IUCN o International Union for Conservation of Nature. Ibig sabihin, sila'y nanganganib ng maubos. Kabilang sa mga banta sa mga marine mammals na ito ang habitat loss o pagkawala ng kanilang tirahan, polusyon sa dagat, at iligal na panguhuli sa mga ito. Kaya ngayon pa lang, alagaan at protektahan natin sila para hindi tayo malunod sa panghihinayang kapag sila'y tuluyang mawala. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.